Pinupuspusan ng paghahanda ng mga residente sa La Union. Sa pinangangambahang epekto ng Bagyong Maymay, nag-ikot na po ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga coastal area. Ang ilang residente nag-iipon ng mga buhanging nilalagay po sa sako. Ipapatong nila ang mga ito sa bubong ng bahay bilang pabigat. Ang ilan namang mangingisda, sinimula na pong itabi ang kanilang mga bangka. Tinalian na rin nila ang mga ito. Halos mag-iisang linggo ng araw na hindi nakakalaot ang mga mangingisda dala po ng sunod-sunod na masamang panahon. Nag-ikot naman ang mga otoridad sa ilang coastal area para paghandain ang mga residente na lumikas kung kinakailangan. Patay ang dalawa pong magkapatid matapos mo naman mabaksakan ng malaking bato sa barangay San Rafael, Montalban, Rizal. Pareho pong napuruhan sa ulo ang pobreng mga paslit. At ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagluluto ng tanghalian ng magkapatid nang bumaksak ang bato mula sa katabing bundok. Wasak ang tindahan kung nasaan ang magkapatid. Sa paunang investigasyon, lumambot daw ang lupa sa lugar dahil nga po sa walang patid na pag-ulan. Dahilan para ito'y dumausdos. Hinihikayat po ng lumikas ang mga nakatira sa danger zone sa naturang munisipalidad. Niyanig po ng magnitude 6.4 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ramdam po yan sa mga kalapit na bayan katulad po sa Glan kung saan napatakbo pa ang ilang guro. Sa bayan naman po ng Kiamba, nagsitakbuhan din palabas po ng classroom sa mga estudyante. Sa South Cotabato, nahimatay ang ilang high school student matapos samang magpanik dahil sa lakas ng lindol. Sa Davao City, nagsilabasan din sa mga opisina ang ilang empleyado ng gobyerno. Ayon sa FIVOX, aftershocks ng lindol ang naranasan Aftershock ng lindol. Ang sa magnitude 7.8 na lindol na tumama nga po sa Sarangani noong Hunyo. So ito pong naranasan nila ay aftershocks, mga kapatid. Opo, hindi ito yung main shock, kumbaga. Yes. Ito po'y dulot pa ho nung nagdaang malakas na pagyanig. Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Natupok naman ang isang residential area at ilang pong tindahan sa Alubihid, Misamis Oriental. At ayon sa paunang investigasyon, nagsimula daw ang apoy sa dirty kitchen ng isang bahay. Iniimbestigahan pa kung ano ang eksaktong naging mitsa nito. Tumagal po ng 40 minuto bago po naapula ang apoy. Wala pong napaulat na nasaktan o namatay sa naturang sunog. Isa naman ang patay habang 8 ang sugatan matapos pong araruhin ng truck ang 6 na sasakyan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kabilang po sa mga inararo ang 3 tricycle, isang motorsiklo, isang minivan at isang bus. Sa investigasyon, bumiyahe po ang truck mula Davao City patungong Zamboanga City nang mawalan daw ng preno. Doon na nito inararo ang mga sasakyang nasa unahan. Hawak na ng mga pulis ang driver ng ararong truck. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.